Good Moyen, welcome to Luxembourg. So the Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg is a country located in northwestern Europe. It is one of the world's smallest countries, bordered by Belgium on the west and north, France on the south, and Germany on the northeast and east. The ancient Saxon name of its capital city, Luxembourg, which means little fortress, symbolizes its position as the Gibraltar of the North. Ang Grand Duchy of Luxembourg ay isang maliit na bansa sa hilagang kanlurang Europa na napapalibutan daw ng Belgium and France naman sa timog and the Germany sa silangan. So, ang Luxembourg, siya sa pinakamaliit na bansa sa mundo and multicultural din at multilingual na bansa. And then, after nun, isa din siya sa pinakamayamang bansa na may mataas na GDP per capita. Kaya isa ito sa pinakamayamang bansa sa mundo. And may makasaysayang kahalagahan din dahil sa lokasyon nito na naging mahalagang bahagi ito ng kasaysayan ng Europa, lalo na sa digmaan at alyansa. So, their tagline in Luxembourg is "We will remain what we are." And then their capital is the Luxembourg City. Their flag. So I will explain what is the meaning of their flag. So yung Luxembourg flag ay binubuo ng tatlong pahalang na guhit na may kulay pula, puti at asul. So ano nga ba ang kahulugan ng mga kulay? So yung pula, sumisimbolo siya ng katapangan at tugon ng mga bayani na lumaban para sa kalayaan ng Luxembourg. Yung puti naman, yun yung kumakatawan sa kapayapaan, kadilisayan at katarungan. While yung asul, nagsasaad ng kalayaan ng bansa nila. Yung currency ng Luxembourg is also euro. And then the language naman ng Luxembourg ay tatlo. So they are multilingual. So yung first nilang ginagamit is yung Luxembourgish. So ayun yung pambansang wika nila. So yung pangunahing ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. While yung second naman, it's yung French. So yung French na yun, ginagamit naman nila to sa mga document, sa mga komunikasyon, and then sa mga government. So yung German, madalas din naman siyang gamitin sa media, sa edukasyon, or sa mga iba pang opisyal na documents. So, maraming religion naman ang Luxembourg. So, ang relihiyon naman nila is ng Roman Catholicism, Protestantism, Islam, Judaism, and Secularism. And then, meron din sa kanilang mga atheism. So, ang pinakamalaking relihiyon nila sa bansa at matagal nang may malakas na impluwensya sa kultura at tradisyon ng Luxembourg ay yung Roman Catholicism. So, marami sa kanila ang mga Katoliko. So, yung major carrier nila is yung Luxer LG. So, yung Luxer naman itinatag noong 1961. And then also, maganda ang quality na pinapakita nila doon. Meron silang maayos na serbisyo. Nag-aalok ito ng regular passenger flights, charter flights, at cargo services. So, naglilingkod ito ng higit 80 na destinasyon sa buong Europa. Kabilang na daw doon ng France, Germany, Spain, Italy, Portugal, at United Kingdom. So, mapunta naman tayo sa most famous cuisine ng mga taga-Luxembourg. So, unang-una is yung Jude Mat Garde Bonin. So, this traditional recipe is made by soaking smoked and salted pork neck in water overnight and then boiling it with vegetables and spices such as bay leaves and cloves. You will see it served in a huge portion with beans and potatoes. So, yung pangunahin nilang pagkain and also one of the most popular cuisines sa Luxembourg is yung Jude Mat Garde Bonin. So, isa siya sa smoked and salted pork neck. And then, isa ito sa classic comfort food ng mga taga-Luxembourg. So, madalas na ihain ito sa mga malalaking bahagi ng lugar doon sa Luxembourg. Kumbaga sikat na sikat siya sa handaan, tradisyonal, ganun. Yung Husen Ziwi
It is also a popular dish from Luxembourg. It is consisting of marinated pieces of hare cooked with wine and onions in a sauce thickened with hare's blood. So, ano nga ba yung Husenziwi? So, ito ay isang traditional Luxembourgish dish na gawa sa piraso ng hare or yung wild rabbit na minamarinate at niluluto sa alak at sibuyas. So, yung paraan ng paghahanda nung dish nila is minamarinate yung hare, tapos niluluto sila sa mabagal na apoy, and then pinapalapot din gamit yung dugo na natira sa hare. And bakit nga ba sobrang sikat ng Husinziwi? So, isa siya sa pinaka-tradisyonal na pagkain sa Luxembourg, lalo na daw sa panahon ng mga nangangaso or hunting season. And then also, may malakas itong influence sa French and German cuisine, lalo na sa paggamit ng wine at dugo bilang pampalasa daw nung sarsa. Then, their last most famous cuisine is yung Hong Am Riesling. So, yung Hong Am Riesling, it is a chicken in a creamy Riesling wine sauce. So, ang Hong ay nangangahulugang manok at ang Riesling ay tumutukoy sa Riesling wine. So, isa siyang sikat na uri ng wine mula sa Luxembourg. So, ito ay may isang parang creamy chicken dish kung saan ang manok ay niluluto dun sa wine or yung Riesling wine. And then, so yung paraan ng paghahanda nila is piniprito lang or ini-steam yung manok. And then, after no, niluluto na siya dun sa Riesling wine. Tapos, pinapalapot siya gamit yung cream at yung mga pampalasa. And then, sobrang sikat siya dahil isa to siya sa mga naging tradisyonal na dish sa Luxembourg. And then also yung Riesling wine, naging isa na siya sa signature product ng mga taga-Luxembourg. Kaya if ever na may mga niluluto silang ulam, nilalagyan nila ng Riesling. Because ito ay isang perfect representation ng kanilang culinary identity. Now, mapunta naman tayo sa most famous tourist destination ng Luxembourg. So, first, ang most famous tourist destination nila is yung Esch-sur-Alzette. It is popular in Luxembourg primarily because it is the second most populated city in the country, making it a significant urban center with a vibrant cultural scene, particularly known for its industrial heritage, including the blast furnace, Belval, and its lively arts venues like the Rock Hall Concert Hall and the Culturefabric Cultural Center. So, isa siya sa pinakasikat na pinupuntahan ng mga tourists. And then also, sa sobrang sikat niya, nagkakaroon ng iba't ibang pangyayari doon sa lugar na yon. So, yung lugar na sikat doon sa lugar na yon is yung Blast Furnace Belval. So, isa siya sa historical landmark noong sa Luxembourg. And then yung Rock Hall Concert Hall. So siya yung may pinakamalaking concert venue dun sa Luxembourg. So kung saan doon ginaganap yung mga concert, mga music events. And then yung Culturefabric Cultural Center, isa naman siyang art and cultural venue na nagtatapok ng theater, concerts at art exhibitions na nagpapakita ng creative side ng lungsod. So, yung next naman is the Vianden. It is a town on the Aure River in Luxembourg's Ardennes region. It is known for the centuries-old hilltop Vianden Castle. Below it, the Gothic Trinitarian Church has a 13th century cloister. So, ano nga ba ang Vianden? So, ang Vianden, isa siyang maliit lang na bayan na matatagpuan sa Aure River. So, yung pinakasikat na tourist destination sa bansa dahil sa kanyang medieval charm, castles, at historical site. Bukod sa kagandahan ng lugar, kinilala rin ito ng bayan sa koneksyon nito sa sikat na manunulat na si Victor Hugo, na tumira rito noong sandali. So, maraming sikat na castle sa Vianden. So, isa na dun yung Vianden Castle. So, siya sa pinakamalaki at napangalagaan medieval castle sa Europe. And then, may parang Romanesque at Gothic style architecture din siya. And maraming bumibisita dito.
Kasi minsan yung iba para sa history lovers, para rin naman sa nature lovers, at para rin sa architecture at cultural enthusiasts. Echternach. So, yung Echternach had been rewarded by the European Commission as European Destination of Excellence in 2010. The famous dancing profession that always takes place on with Tuesday became part of UNESCO Intangible World Heritage Culture. So, yung Echternach, so, isa siyang pinakamatandang bayan sa Luxembourg. So, meron siyang mayamang kasaysayan mula pa noong Roman era. Ito ay isang cultural at religious center kilala sa kanyang medieval architecture, historical sites, at vibrant festival. So, noong 2010, ang kanilang dancing procession, so, isa siyang kakaibang relihiyosang parada. And dahil doon, dineclare siya bilang bahagi ng UNESCO Intangible World Cultural Heritage. So, maraming bumibisita ng mga tourists sa lugar na yon. And bakit nga ba binibisita nila yon? So, para sa mga mahilig sa culture, sa mga kasaysayan, sa mga festivals, para na din sa mga religious travelers, ang dancing profession at Basilica of St. Wilbrord ay nagbibigay ng natatangang spiritual experiences doon. And then also, para din naman sa mga nature lovers. So, yung Ducal Palace naman. So, yung Ducal Palace is a monumental building, the construction of which began in 1501 on the orders of Jaime IV, Duke of Barranca. So, yung Ducal Palace, so isa siya sa mga kasaysayang gusali. So, maganda yung gusali, makapangyarihan, at ini-influensya ng pamilyang Baranga noong medieval period. So, mayroon itong intricate architecture na nagpapakita ng Renaissance at Gothic styles. Kaya nga, marami rin pumupunta sa lugar na yon. Tapos, naging tahanan din siya ng maharlikang pamilya at isang mahalagang sentro ng culture noong panahon na iyon. So, mahalaga ang Ducal Palace kasi isa ito sa simbolo ng aristokrasya at kasaysayan na nagpapakita ng yaman ng pamilyang Braganca. So, makikita rin daw doon ang disenyo ng sining ng panahon ng Renaissance, yung mga engraved na haligi, yung mga detailed na kisame doon, mga magagandang interior. At isa rin to sa binibisita because of the historical landmarks dahil sa makasaysayang halaga at kahanga-hanga namang architecture. So now, let's go on to their festival. So, Borgbrennen, also known as Bonfire There, this tradition celebrates the end of winter. So, yung Borgbrennen, yung Bonfire Day ng Luxembourg, ay isang tradisyonal na pinagdiriwang sa Luxembourg. So, sumisimbolo ito sa pagtatapos ng taglamig at pagsisimula ng tagsibol. So, isa tong sinaunang tradisyon na kalaunan ay naging bahagi na ng Luxembourgese culture. So, ginaganap nila yon tuwing unang linggo ng Kwaresma. Nagsasama-sama ang mga tao upang magtipon sa paligid ng isang malaking bonfire. So, the next one is Gensi Fest, also known as the Welsh Broom Festival. This celebration honors the broom, which symbolizes the renewal of nature. So, yung Gensi Fest, kilala rin siya bilang Welsh Broom Festival. So, isang natatanging pagdiriwang sa Luxembourg na nagbibigay pugay sa broom shrub. So, bilang sumisimbolo ng muling pagsibol ng kalikasan. So, mahalaga ang Gensi Festival dahil ito ay natatanging pagdiriwang na nagpapakita ng koneksyon ng tao sa kalikasan sa pamamagitan ng mga parada, music, at pagpili ng broom queen. So, na after naman natin sa festival nila, let's go on to their culture. So, culture nila is the museums. Luxembourg has over 60 museums including the Luxembourg City Museum, Villeurbanne, and the Steichen Collection. So, yung culture nila doon is yung bakit napakadami ng museo sa Luxembourg. So, yung Luxembourg kasi may mahigit 16 museo na nagpapakita ng mayamang kasaysayan, sining, at kultura ng bansa nila. So, ilan na doon yung pinakatanyag na museum ay ang Luxembourg City Museum. So, Villeurbanne at Steichen Collection. So, yung tatlong yun, isa yun sa mga kilala museos or sikat na pinupuntahan ng mga tourists.
And then, mahalaga ang mga museum sa Luxembourg dahil doon nagpapayaman ng kultura at edukasyon, lalo na sa mga interesadong matuto tungkol sa kasaysayan nila, sining at sa mga photography. Naging bahagi din ito ng turismo na nagbibigay ng mga bisita ng pagkakataon tuklasin ang identity at heritage ng bansa. So, while the second naman is the music. So, Luxembourg has a variety of music including classical, pop, and other genre. So, for them, yung country nila is laking fan ng music. So, mahilig sila sa music. And ito ay isang musika na sumasaklaw sa iba't ibang genre. So, tulad ng classical, pop, rock, jazz, at electronic music. So, sa kabila ng pagiging maliit nila na bansa, mayroon itong mayaman na musical heritage na patuloy na umuunlad sa modernong panahon. So, yun nga, marami silang iba't ibang mga music, yung classical, yung pop, yung rock, jazz, electronic, and doon, pinapatibay nito ang international recognition ng Luxembourg, lalo na sa pamamagitan ng kanilang mga contribution sa Eurovision at iba pang music festival.